Habang tuloy ang paghahanda para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, mas lalong umiinit ang politika sa bansa. Hindi na lang kasi simpleng legal process ang nakikita ngayon ng publiko. Dahil habang papalapit ang impeachment proceedings, parami ng parami ang mga senador, abogado, commentators at political personalities na tila nagsisimula ng magpakita ng tunay nilang panig. Isa sa mga unang naging usap-usapan online ay ang naging pahayag ni Dr. Richard Mata tungkol sa naging desisyon noon ni VP Sara Duterte na i-endorso sina Senadora Amy Marcos at Camille Villar noong nakaraang eleksyon. Para kay Mata, hindi raw agad naintindihan noon ng marami ang naturang hakbang. Pero ayon sa kanya, habang lumilipas ang panahon at nabubuo ang tinatawag ngayong Brave 13, tila unti-unti raw lumilinaw ang mas malaking political strategy. Parang chess player na nakikita na agad ang buong laro, habang ang iba, isang galaw pa lang ang iniisip. Dahil dito, lalong umugong online ang iba't ibang interpretasyon. May mga naniniwalang matagal ng pinaghandaan ang mas malawak na political alignment bago pa man sumabog ang impeachment issue. Habang ang iba naman, nagsasabing masyado pang maaga para husgahan kung epektibo nga ba ang naturang estratehiya. Kasabay nito, mabilis ding uminit ang usaping matapos agad i-convene ng Senado ang impeachment court laban kay VP Sara Duterte. Dito naman pumasok ang maanghang na reaksyon ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Diretsyahan niyang pinatutsadaan ang mga nagsasabing dinidelay lamang umano ng majority bloc ang impeachment proceedings. Ayan ha, agad-agad na ni-convene ang impeachment court ng new majority. Pero hindi doon nagtapos ang kanyang banat. Sige nga, bilisan niyo at magbotohan agad. Dahil dito, muling nagbanggaan online ang magkabilang kampo. May mga nagsasabing dapat talagang madaliin ang impeachment proceedings. Habang ang iba naman ay naniniwalang kailangang tiyaking, hindi nagiging political weapon ang buong proseso. Samantala, naging laman rin ng usapan ang naging pahayag ni dating Senate President Tito Soto. Ayon kay Soto, natutuwa umano siya dahil nasunod ang kanyang suhestyon tungkol sa forthwith matapos agad i-convene ang impeachment court. Pero dito rin nagsimula ang isa pang debate. Dahil may ilang netizens na nagtatanong, kailangan nga bang sundin ni Senate President Anan Peter Cayetano ang legal interpretation ni Tito Soto? Dito naman pumasok ang komento ng columnist na si Bobby Tiglao. Ayon kay Tiglao, magkaiba umano ang legal at academic background ng dalawang personalidad. Isa raw ay abogado, habang ang isa naman ay mula sa broadcasting at entertainment industry. Dahil dito, may mga netizens na nagtatanong ngayon kung sino ba talaga ang dapat mas may bigat pagdating sa legal interpretation ng impeachment process. Habang umiinit ang usapin ng forthwith, nagbigay rin ng mahabang paliwanag si Attorney Jimmy Bondoc. Ayon kay Bondoc, pinatunayan umano ng naging interpretasyon noon ng Korte Suprema na hindi laging nangangahulugang instant ang salitang forthwith. Maaari umano itong mga hulugan ng within reasonable time depende sa sitwasyon. Para kay Bondoc, hindi raw delay ang naging hakbang noon ni Chis Escudero, kundi isang uri ng legal restraint habang hinihintay ang paglilinaw ng Korte Suprema. Idinagdag pa niya na iba na umano ngayon ang sitwasyon, kaya mas mabilis nang umusad ang proseso. At habang nagpapatuloy ang bangayan online, isa namang malaking obserbasyon ang ibinahagi ng writer na si Monching Lumantas. Ayon kay Lumantas, isang political brilliance umano ang naging mabilis na pag-convene ng impeachment court dahil tila agad nitong napigilan ang namumuong panibagong tensyon sa Senado. Pero ayon kay Lumantas, sa impeachment court, hindi umano si VP Sara ang kailangang magpatunay ng kanyang inosensya. Ang obligasyon umano ay nasa House Prosecution Panel upang patunayan ang bawat alegasyon, article by article. They must now convince the senator judges, ground by ground, article by article, that the Vice President is indeed guilty as charged. Dagdag pa niya, hindi umano sapat ang propaganda lamang at kinakailangan ng ebidensyang kayang tumayo sa constitutional trial. Binanggit rin niya na isa sa mga unang hakbang ng impeachment court ay ang pagpapadala ng writ of summons kay VP Sara Duterte upang sagutin ang articles of impeachment sa loob ng 10 araw na walang extension. Para kay Lumantas,
Malinaw na umani ngayon ang battle lines habang bawat senador ay posibleng mapasailalim sa matinding political pressure sa mga susunod na araw. Welcome to the first episode of the Bloodbath series. Kasabay nito, naging sentro rin ng usapan si Senador Mig Zubiri matapos siyang tuluyang sumama sa minority bloc. Ayon kay Zubiri, dumaan umano siya sa matinding pagdarasal bago magdesisyon. Nagdasal ako ng mabuti at humingi ng gabay at sinabi ko sa sarili ko na panahon na upang manindigan. Sinabi rin niya na malaki umano ang epekto sa kanya nang nangyaring kaguluhan sa Senado noong nakaraang linggo. After what happened last week, natauhan ako. Pero hindi rin ito nakaligtas sa batikos. Ayon kay Attorney Nevi Maligod, nayon ka lang nagdasal para manindigan, seasonal pala sa'yo ang manindigan. At hindi doon nagtapos ang kontrobersya. Matapos mag-post si Zubiri ng mensaheng katotohanan at konsensya, umano ang magiging gabay niya bilang Senator Judge. Napansin naman umano ng ilang netizens ang bigla ang pagkawala ng mga negatibong komento sa kanyang social media page. Ayon kay Adrian Pascuaz, merong senator ang naglilinis na ng mga negative comments sa wall niya. Habang ayon naman sa netizen na si Kininlaw, hindi kinaya sa taga-bukid, marunong maningil ang taumbayan. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni Zubiri tungkol sa umano'y paglimit ng kanyang comment section. Bukod kay Zubiri, may tinamaan na rin na taga House of Representatives ng sinasabing bloodbath sa gitna ng impeachment issue laban kay Vice President Sara Duterte. Umani ng samot-saring reaksyon online matapos ibahagi ni political analyst Malu Tigia na 2 party list representatives umano ang nagbitiw sa House of Representatives ngayong araw. Ayon sa post ni Tigia, kabilang umano sa mga nag-resign ang kinatawan ng Wandahanan Party List at Pinoy Workers Party List. Kapansin-pansin naman sa usapin na parehong kabilang umano ang 2 naturang party list sa mga lumagda noon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod nito, nilinaw naman ni resigned Wandahanan Party List Rep Attorney Nato Docado na personal na dahilan umano ang nasa likod ng kanyang pagbibitiw sa Kongreso, partikular ang kanyang kalusugan at responsibilidad sa pamilya. I have to take care of my health and take care of my family. Ayon kay Docado, walang kinalaman sa politika o impeachment issue ang kanyang naging desisyon. Ayon man, inamin rin ng dating kongresista na malaki umano ang naging epekto ng kanilang yes vote sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, lalo na sa reaksyon ng kanilang mga botante mula Cebu at Mindanao. Ayon kay Docado, marami umano sa kanilang supporters ang diretsyong nagme-message at nagtatanong kung bakit nila sinuportahan ang impeachment. Samantala, isa pang malaking pagbabago sa House Prosecution Panel ang biglang naging usap-usapan. Ito ay matapos italaga si Kabataan Party List Representative Rene Co bilang bagong spokesperson ng Impeachment Prosecution Panel laban kay VP Sara Duterte. Agad itong umani ng samot-saring reaksyon. Isa na rito ang social media personality na si CJ Hiro na nagsabing na para bang gustong-gusto nilang wisidin ang Pilipino. Habang ayon naman kay Adrian Pascual, may ilang congressmen umano ang hindi pabor kay Rene Co bilang spokesperson dahil umano sa koneksyon nito sa Makabayan Bloc. Sa ngayon, patuloy pang umiinit ang banggaan online habang papalapit ang mga susunod na hakbang ng Senado bilang impeachment court. At habang bawat kampo ay tila naghahanda para sa mas malaking labanan, isang tanong ngayon ang paulit-ulit na bumabalik sa isip ng publiko. Legal process lang ba talaga ito? O nagsisimula na ang mas malaking political war bago ang 2028?